Hello mga ka-sunshine, good evening po sa lahat sa mga nasa Pinas at magandang umaga po sa mga nasa ibang bansa. Itong video na ito po ay part 3 po ng aking kwento no, nagsimula dun sa aming hiram na garden. Sa pangalawa ko pong video ay na-share ko po doon kung paano nagsimula. May nangyari kasi kay mamang sa garden at the time na namaga ang kanyang mukha dahil nga nahulugan siya ng papaya. Ang pangyayari po doon mga ka-sunshine, nung nalaman ko na, nung dinala ko na nga siya sa doktor, yun, talagang dumating sa point na nag-undergo si mamang ng mga lab test, lahat. Dumaan din siya ng CT scan, dumaan din siya ng x-ray pa din, ganun. To the point na dumating sa point na talagang nagkaroon siya ng surgery sa kanyang mukha. Pero grabe yung pinagdaanan namin ni mamang nung nalaman namin na, syempre pag maglakad ka, pupunta ka ng hospital. Talagang ang pera, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng cash. So, grabe talaga si Lord, nag-provide sa aming mga pangangailangan na hindi ko alam magiging magpahanggang ngayon na kung gaano si Lord ka-faithful, nag-provide sa amin nung mga times na yun. So, ang nangyari doon ay pumunta po kami ng General Hospital kasi nga nirefer kami ng isa ring doktor doon sa kakilala niya. Pero nung time na yun, nakitaan ko rin si mamang na yung pasensya kasi si mamang, nasa si mamang, 67 na siya at the time. So, madali na mapagod, no? At alam natin, I don't know kung sino sa inyo ang nakapag-experience na pumunta ng hospital, government hospital, na hindi kayo pipila. Talagang pipila kayo ng mga ilang oras. Unang araw namin ng pagpunta ng hospital, yun ang kasi nirefer kami, pumunta kami ni mamang ng 7:30 ng umaga. Para nang sa ganun, kung maasikaso siya, eh makakauwi kami kaagad. Ganun yung expectation ko na mangyayari sa araw na yun. Pero nung dumating kami doon, ang pila ay sobrang dami. Akala ko kami yung maaga, meron pa pala mas maaga pa sa amin. So ganun. Pero nung nandun ako, I really present thank God also sa wisdom na binigay sa akin ng Panginoon at that time. Sinabi ko kay mamang kaagad, sabi ko, "Mang, kahit na-refer man tayo na may kakilalang doktor, but we have to be patient." Sabi ko, extend mo yung patient mo dahil dito hindi natin alam kung hanggang anong oras tayo makakalabas sa hospital today. So yun, pumunta kami doon. Ang ginawa ko lang bago kami umalis ng bahay ay nagdala ko ng baon namin, yung kanin, isang Tupperware na kanina maliit. Pero ulam, wala kaming ulam. So yun ang nangyari sa amin. Sabi ko baka kung aabutin kami ng lunch, nag-isip na ako, at least ulam na lang bibili namin. To make the long story short mga ka-sunshine, yung 7:30 AM na pinunta namin, na asikaso si mamang is almost 6 PM na, quarter to 6 PM. Imagine nyo, ganun kahaba. So during the waiting period, nakikita ko na si mamang na, kasi nasanay na si mamang na nagsisiesta o natutulog pag noon time. Naawa ko kay mamang, kaya sinabi ko sa kanya, tapos nakaupo lang siya dun sa chair ng buong araw. Sabi ko sa kanya, tatayo man, kung iihi. So nag-offer na ako, sabi ko, nangawit na, nangalay na siguro ang ano niya. So sabi ko, higa na lang muna sa shoulder ko. At yun mga ka-sunshine, dumating man ang doktor, alam niyo kung anong, mga nasa 6 PM na siya. Tapos, dinidiin yung kanyang mukha. Talagang tinitingnan. At naawa ako kay mamang dahil tinurukan siya dito ng tawag nito. Parang kukunan siya ng sample nga. Yun ang ang purpose nila noon. Tinurukan siya para kung may makuha ba na tawag nito yung water sa sa mukha niya. Yun ang nila para for biopsy. Kaso lang ang problema, wala silang nakukuha but instead dugo. Imagine niyo daw mga ka-sunshine kung gaano kasakit sa akin, nakikita ko ang aking nanay ay tinuturukan ng ganun. Pero hindi ko masisisihan dahil yan ang isang proseso ng mga doktor na para maano nga mailagay tamang proseso ang lahat, no? Hindi naman po pwedeng ganun. So yun. Pero habang tinitingnan ko mga ka-sunshine si mamang, nakikita ko yung pain sa mukha niya na tinuturukan. Hindi lang naka-isang turok, naka-dalawang turok mga ka-sunshine. So ang sakit sa puso, talagang hinimas-himas ko lang ang likod ni mamang. Sabi ko, sige mang, enjoy lang. Kasi gusto niya na talaga kami sa doktor. So yun. After ng mga ka-sunshine, hindi pa yun. Kasi nga sinabi nila, walang masakit dito. So tinignan ng doktor ang loob. Baka nandoon sa loob dito. Eh wala rin sila makukuha. So ngayon, ang sinabi ng doktor, i-undergo si mamang for surgery nga para bubuksan ang kanyang sagams dahil doon idadaan para kukunin si mamang ng sample for biopsy. So ang nangyayari mga ka-sunshine, hindi talaga si mamang na nung araw na yun. So, nireschedule kami, pinabalik kami sa susunod na araw kasi nga kailangan niyang mag-lab test muna. So, hanggang dito lang muna ako mga ka-sunshine. Sa susunod, isi-share ko kung anong nangyari next na naman kasi masyadong mahaba. Thank you for watching and God bless. Sana sa mga dumadaan ngayon ng mga proseso no or sino man ngayon ang nakakaranas ng pain, praying for you na i-comfort kayo ng Panginoon. Alam kong hindi biro po. Pero kung sa Bisaya pa, padayon lang o ayaw jud og undang sa wag huminto sa pananalig sa Panginoon. Dahil alam ko na may purpose si God sa lahat ng yan. So yun lang po mga ka-sunshine. Thank you for watching and God bless po sa lahat.